Nahuli sa Baseco, Maynila ang isang lalaking sangkot sa pagpatay at serya ng carnapping sa lungsod. Ang akusado nahuli pang gumagamit ng iligal na droga malapit lang sa presinto. Balita natin ni Jomar Apresto. Sinalakay ng mga tauhan ng Baseco Police Station ang bahay na ito sa Maynila, kung saan nagtatago raw ang subject ng operasyon na si alias Ismael. Ayon sa pulisya, sangkot siya sa insidente ng pagpatay at serye ng carnapping sa Baseco at iba pang bahagi ng Maynila. Meron silang kinanap dito na isang sedan and isang tok-tok na pagmamayari pa ng chairman ng Baseco. Tapos meron tong pinatay dito sa Block 15 last year po. Ninanap namin na matagal yan. It so happy, nagtago pala sa Delpan. Ilang beses namin doon pinuntahan, hindi namin nakuha. Ang target na sinilbihan ng warrant of arrest, nahuli pang gumagamit ng droga sa bahay na ilang metro lang ang layo mula sa isang presinto sa lugar. Kasama niyang nahuli ang isa pang lalaki na itinuturo na kasabwat niya sa paggamit ng iligal na droga. Nakuha sa operasyon ang 2 revolver, ilang sachet ng umano'y shabu, kutsilyo at isang susi ng kotse. Isa pang tinitignan namin angulo, yung mga series ng patayan dito. So isasubject natin yung 2 revolver na nakuha natin for ballistic comparison para ma-solve natin yung ibang mga murder case dito sa loob ng Baseco po. Mananatili muna sa kustodiya ng Baseco Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Mahaharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, paglabag sa Omnibus Election Code at paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa silang pahayag sa ngayon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. 117 days na lang, eleksyon 2025 na. Pero nasa 6 na milyong opisyal ng balota ang hindi magagamit sa botohan. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Garcia sa panayam ng unang balita. Ipinatigil kasi ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota at gagawa ng mga bagong balota. Alinsunod po yan sa temporary restraining order ng Supreme Court tungkol sa desisyon ng COMELEC na i-disqualify o ideklarang nuisance ang ilang aspirant. Dahil sa TRO, kailangang ibalik sa balota ang pangalan ng isang senatorial aspirant at 4 na gustong tumakbo sa iba't ibang lokal na posisyon. Pero bago mag-reprint, kailangan munang ma-update ang candidates database, election management system, automated counting machine at consolidated canvassing system. Babaguhin din ang mahigit 1,000 ballot face templates at mga serialization nito. Maapektuhan din ang mga numero ng mga kandidato. Kapag nabago po ang candidates database at ang EMS, tsaka pa lamang marereprint ang balota. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magtatakda sa haba ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sa ilalim po ng Senate Bill 2816, maging 4 na taon ang termino ng mga nasabing opisyal. Pinaboran niya ng 22 senador. Wala namang kumontra at nag-abstain. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senadora Amy Marcos, makatutulong itong maipatupad ng mga opisyal ang kanilang mga pangmatagalang proyekto. Nakasaad din dito na hanggang 3 magkakasunod na termino lamang po pwedeng manilbihan ang mga opisyal sa parehong posisyon. Ang mga nakaupo ngayon sa pwesto mananatili sa serbisyo hanggang October 2027, kung kailan gagawin ang susunod na barangay at SK elections. Sa mga customer ng Maynilad, sa ilang lugar sa Metro Manila, Cavite at Rizal, mag-igib na po ng tubig. Halos 12 oras na mawawalan ng tubig sa ilang lugar simula po ngayong tanghali. Kabilang sa mga apektado ang ilang customer ng Maynilad sa Bacoor, Cavite City, Imos, Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite. Tatagal po yan hanggang mamayang 11:59 p.m. Gayon din sa ilang bahagi ng Caloocan, Las Piñas, Malabon, Maynila, Navotas, Parañaque at Pasay. Tatagal naman hanggang 12:01 p.m. bukas ang maintenance activities ng Maynila sa ilang lugar sa Quezon City. Meron ng nakahandang stationary water tanks para sa mga nais magigib ng malinis na tubig. Magsasagawa rin ng maintenance activities simula 10 p.m. bukas hanggang 4 a.m. sa Biyernes ang Manila Water. Kabilang sa mga apektado ng water service interruption ang ilang bahagi ng Barangay Pasong Tamo sa Quezon City,
Barangay Upper and Lower Bikutan sa Taguig, pati sa Barangay Ugong at Santa Lucia sa Pasig. At Barangay San Juan, Cainta sa Rizal at Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Pansamantala ring mawawalan ng tubig sa Barangay 873, 876, 877 at 878 sa Maynila simula 11 p.m. bukas hanggang sa Biyernes ng umaga. Naperwisyo po ang ilang motorista sa Coronadal, South Cotabato dulot na maulang panahon doon. Humambalang sa isang kalsada ang isang punong natumba. Naabala ang mga grupo ng mga residente, guro at ilang estudyante na pauwi na sana. Sinikap nilang makadaan ang ilan nilang kasama na nakamotorsiklo para makahingi po ng tulong sa barangay officials. Nagtagumpay naman po sila. Pagdating ng saklolo, agad pinagputol-putol ang puno tsaka inalis sa daan. Ligtas na nakauwi ang mga na-stranded na residente. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Coronadal at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay epekto ng easterlies. Patuloy namang umiiral sa Luzon ang hanging amihan. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Sarangani, South Cotabato, Davao Oriental at Davao Occidental. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ang ilan pang panig ng bansa sa mga susunod na oras. Mababa naman ang syansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong Miyerkules na itala po ang 15.5 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 16 degrees Celsius sa Baguio City, 19.7 degrees Celsius sa Tanay Rizal, habang 23.6 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Balita sa Kalumpit, Bulacan, 2 ang patay sa pagsalpok ng isang modern jeep sa isang tricycle na nahulog pa sa gilid ng tulay. Balitang hatid ni Nico Wahe. Pinagtulungang i-rescue ng ilang residente ang mga pasahero ng isang modern jeep na nahulog sa gilid ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. Duguan ng ilan na karamihan ay mga estudyante. Ang matandang lalaking ito na sakay ng tricycle, duguan din habang nire-rescue. Tsuhin siya ng babaeng ito na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa babae, mabilis ang mga pangyayari. Galing po kami district hospital, nagpa-check up po yung tsuhin ko. Tapos yun po, nung pauwi na kami, yun po, bigla na lang yung ganun nangyari. Biglaan lang po siya, bigla na lang siyang kasalubong, as in kasalubong na po namin siya. Iniinda niyang sakit ng katawan matapos gumulong sa kalsada. Pero hindi nakaligtas ang kanyang pinsan at driver ng tricycle na sinasakyan nila. Ayon sa nakasaksing si Jonald, nagulat na lang daw siya nang biglang mag-counterflow ang jeep. Nag-counterflow po kasi yung minibus na to eh. Nag-counterflow po siya, tapos di niya alam na may kasalubong. Yun na po yung, siguro nagulat din po siya, yung pagkakaliko niya ng ganun. Nagip niya po yung tricycle. Biyaheng San Fernando, Pampanga itong modern jeep na ito. At bagong aksidente ay yung kanang bahagi ng kalsadang ito ang binabaybay niya. At nang mawala ng kontrol, pinilit nitong ikabig sa kaliwa hanggang sa salpukin ng kasalubong na tricycle. Hanggang sa ganito na ang sinapit niya. Ayon sa Kalumpit Police, bukod sa 2 namatay, may 20 pang nasugatan. Kwento ng driver ng modern jeep. Nawalan po ng preno, yun lang po. Iniwas ko po sir, silalagay ko po kung saan po siya maganda patigilin. Kaya binangga ko po yung sarili ko doon sa may para hindi po maano yung mga pasero ko. Sir, ano mga kasong kaharapin na ating suspect? Reckless imprudence resulting to homicide po and physical injury and damage to property po. Nasa pagamutan naman ng mga sugatan sa aksidente. Humingi po ako ng tawad sa kanila, pasensya na po sila at hindi ko naman po sinasadya. Sana mapatawad niyo ako. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.